Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Ito na naman tayo kay Senador Rapi Tulfo. O bago pa lang lahat, mag-shoutout muna tayo sa mga Tulfonatics dyan na patuloy pa rin sumusuporta at nagpapaloko sa kanilang inidulong si Senador Rapi Tulfo. Itong video na ito ay nagmula kay Attorney Libayan. Ito yung mortal na o number 1 na kritiko ni Senador Rapi Tulfo. Ito ngang video na ito ay pinanood ko rin. Grabe din ito. Talagang nakakaawa naman yung pamilya na ito. Kasi nga na-expose na sila sa Rapi Tulfo in action na talagang napapanood sa buong mundo, napapakinggan sa mga radyo. At ito nga hindi man lang nila isinalang-alang yung kalagayan din ng tatay, itong 18 years old ay nagreklamo at itong nanay din ng bata nagreklamo sa Rapi Tulfo in action. Tapos nga ito palang nanay na ito ay ang nito ay nagtutungit di man lang nila napagsabihan na sana wag na lang nilang iiri itong tawag nitong mga kababayan itong sitwasyon ng pamilya na ito, kasi nga nakakahiya doon sa 18 years old na babae, nag-aaral ito Tapos ang nangyari ay ang daming buzzers nito. Binasa ko yung mga komento doon sa Rapi Tulfo in action, talagang binabas itong batang ito. Kasi nga dahil sa reklamo niya na hindi na siya nabigyan ng 500 araw-araw. Pero yung tatay ay nagsalita na yun lang yung araw na yun o ilang araw ba na hindi nabigyan ng 500 pero binibigyan ng 200 dahil nga minsan tayo talaga ay nagigipit, lalong-lalo na sa katulad dating mga mahirap. Pero nga inilabas pa rin itong Rapi Tulfo in action na away pamilya, dapat sila na lang yung magre-resolba. Yun nga, pinagkakitaan, tapos sasabihin na naman ng mga Tulfonatics, o kayo, kumikita din naman kayo, tumutulong ba kayo? Wala naman kayong naitulong. Siyempre, tutulong talaga si Senador Rapi Tulfo dahil pinagkakakitaan niya yung ating mga kababayan na mga mahihirap. Subukan nyo pumunta kay Senador Rapi Tulfo kung papansinin kayo. May pumunta akong pinsan dyan hindi man lang pinaakyat doon, hindi man lang kinausap ng maayos, binigyan na ng referral. Tapos punta din naman sa PAW. Abogado din ng PAW yung mag-aasikaso. Anong nangyari? Di ba? Wala. Pag hindi ka viral dyan, talagang hindi ka nila papansinin. Namimili sila ng kanilang tinutulungan. Itong video na ito, tininan ko ito kung ilang views na ito. Nasa 2 million na mahigit. Isipin nyo yan, magkano ang kinikita ni Senador Rapi Tulfo. Kayo na lang bahalang magkano dyan. Yung mga Tulfonatics, isipin nyo yan. Nabigyan ba kayo niyan? Diba wala? Yun ang para pala sa kabuang video na ito, pwede nyo bisitahin ang YouTube channel ni Batas Natin. YouTube channel ni Attorney Libayan. Silipin nyo sa YouTube channel ni Attorney Libayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Mga kabatas natin, Rapi Tulfo in action is very dangerous. Our main topic for today, mga kabatas natin. This is how dangerous Rapi Tulfo in action is, mga kabatas natin. Yung mga lamat, mga kabatas natin, pinapalaki. Yung mga away, pinapalaki. Yung mga ulo, pinapalaki. Yung mga bulsa, pinapalaki. Yung mga walang kwenta, pinapalaki. Grabe, mga kabatas natin. Well, siguro, syempre, when I will lawyer for Rapi Tulfo in action dito, siguro sasabihin nila, o tignan mo, niyakap naman, o tignan mo, parang naging mas close naman sila. Pero makikita nyo naman yung binanggit dito nung tatay. Syempre, tanong, mga kabatas natin, nung mga Ampalaya at Tulfonatics naman dito, ikaw ba anong nagawa mo? At least hindi ko ginagawa to. Diba? Yun nga ang isipin nyo Ano ba ang serbisyong binibigay ni Rapi Tulfo? Dito, ano ba yung serbisyong ginawa niya dito? Bukod sa pagkakitaan sila sa content. Si Rapi Tulfo na rin nagsabi na kumikita sa content, di ba? Like for example, pag kino-content natin yung Rapi Tulfo in action, like ito, galing sa Rapi Tulfo in action, pinagkakakitaan daw natin. Pero siya, mga kabats natin, yung mga tao may hirap, yung mga away pamilya, katulad nito, napakaliit na bagay, mga kabats natin.
Talagang Raffy Tulfo in action niya pa. Tapos 1.7 million views. Tignan nyo, yung bata kasi dito, no? Yung 18 years old na bata, mga kabatas natin, Tulfonatic. Ganyan mag-isip ang Tulfonatic. Kasasabi ko lang nung last, di ba? Ang daming nagpatulfo na nabash. Another one bites the dust. Sabi ni Jean, damage has been done. Of course. Oh, pakinggan natin mga kabatas natin at mag-react tayo. Mahal naman kasi yan. Oh, mahal na mahal ko kasi yan. Sabi niya, si Chibi, she's being judged by something na hindi naman dapat natin alam. Na dapat pinag-usapan na lang nila na sila lang. Tapos pag pinag-usapan nila na sila lang, na ipaliwanag nito, tatay niya sa kanya, kasi obviously, yung bata dito ay meron siyang maling perception sa buhay. Obviously, yung bata dito, hindi tama yung takbo ng isip niya. Ano ang kailangan dyan? Hindi Raffy Tulfo in action. Ang kailangan dyan, tamang paliwanag galing sa magulang. Pero dahil si ate na impluwensyahan ng Raffy Tulfo in action, mga kabatas natin, nagpatulfo. Anong nangyari kay ate nung nagpatulfo siya? Yan, nabash. Yan, na-trauma pa. Sabi niya, isa na namang pong away pamilya ang pinakalat at nahusgahan ng mga netizens. Daming nagalit dyan sa bata na yan. Ito yung sinasabi ko eh. Kasi yung Tulfonatic mindset ng bata eh. Na parang, uy, chance ko na ito para ipatulfo si tatay. Siyempre iniisip niya na dahil siya yung nagreklamo. 'Di ba? Parang, papanigan ako ng mga tao. Tataas yung allowance ko na 500 pesos per day. Ngayon, ano nangyari sa kanya? Raffy Tulfo in action. Yung dinadanas ng bata ngayon na bashing mula sa social media. Sobrang bashing, mga kabatas natin. 1.7 million views ito, mga kabatas natin. Tignan nyo yung mga comments, mga kabatas natin. Halos lahat against doon sa nagpatulfo. And Raffy Tulfo in action took advantage of it para lang mapahiya din itong babae. Itong bata, itong 18 years old. Sabi ni Rosbel Kaganan, sikat na sa school nila yan. Of course. Hindi lang sa school, sa buong Pilipinas. Ano pang ihaharap ng batang itong mukha sa mga tao? Nakakilala niya at nakakakilala sa kanya. Sagutin niyo yan, ang palaya. Sasabihin niyo, kasalanan ng bata kasi nagpatulfo siya. Syempre, yun naman. Wala namang kasalanan ng Raffy Tulfo in action at yung si Raffy Tulfo lagi, di ba? Kaya nga just nabuhay si Raffy Tulfo eh. Pero itong palabas na ito, like I told you, this is very dangerous. This show should not exist. Away pamilya. Ginanyan. Kawawa yung bata. Hindi nyo man lang inisip yung welfare ng bata. Na 18 years old yung batang yan, pwede siyang gumawa ng mga hindi magagandang gawain. Dahil bata pa yung kanyang pag-iisip. Pero you did not consider that. You wanted the views. Mga kabatas natin, may mga pulis na nasa posisyon na lumalapit sa akin. They want to talk about issues na lumalabas dito sa Raffy Tulfo in action. I always tell them, wag, nasa serbisyo ka. Mapapasubo ka. Mapag-iinitan ka. Isang example dito, tanungin nyo si Kayo. Alam niya, yun din ang pinayo ko. Huwag. Mabubuli yan, of course. The bigger problem is this will be immortalized. Yun. Sasabihin ng mga tao maliit na bagay, hindi na.
Sasabihin ng mga Tulfo fanatics ng mga ampalaya para protektahan ng Raffy Tulfo in action tsaka si Raffy Tulfo. Maliit na bagay yan. Hindi na. Pinalaki na ng Raffy Tulfo in action. Gusto mo mag-aral, guys. Dapat naman kung sila Yan! Paano nyo ipapaliwanag yan? Hindi dapat humantong sa ganito. Sasabihin nyo ba na kasalanan ng bata yan? Yung bata, 18 years old pa lamang yan. Kapapasok pa lamang yan sa tamang edad. Bata pa yan. Sariwa pa. Yung kanyang pananaw sa buhay, hindi pa siya ganon hasa bali sa kanyang eksperyensya. Pinagsamantalahan yung ganong klase na sitwasyon ni ate. Well, sasabihin na naman nila, oh, libelous yan, libelous yan. Well, this is a valid reaction. Look at what you did. Naawa ako sa tatay. Naaawa din ako sa bata. Because you exploited yung kamusmusan niya. 18 na yan. Kahit na 18 yan. You are in a better moral standing. You are in a better ascendancy or position to tell these people na wag nyo nang i-ere yan. Kasi nga, maliit na bagay yan. Kawawa lang si Nene. Mababash yan. Yun ang yung mga ganito sana ang problema. Ito mga away pamilya, yung magsyuta na hindi papakasalan ng lalaki, dapat hindi na ito ini-ere sa Raffy Tulfo in action. Kasi nga, away pamilya yan eh. Dapat sila na lang yung mag-uusap lang. Itong mga ganito dapat, ganitong mga usapin, away pamilya, katulad nito na napapahiya yung tatay. Ang trabaho ng tatay nito ay isang Grab driver. Tapos hiwalay ito, no? Hiwalay, may 4 silang anak, pero ito na lang yung nag-aral. Ikwento ko lang ng kunti Tapos ito palang nanay nito ay walang may hanap buhay siya, yung nagtitinda ng isda. Kaso nga lang naglalaro ng tungit. Naglalaro ng tungit. Yung tatay, yung lalaki ang nagbabayad ng upa ng bahay, kuryente. Tapos 500 araw-araw. Isipin nyo na lang yan. 500 araw-araw. Tapos yung hanap buhay ng kanyang ama ay Grab driver. Paano ba kikitain doon na tatay? Minsan nga daw doon na natutulog sa sasakyan yung tatay para maibigay lang yung pangangailangan ng kanyang anak. Tapos na na hindi nakapagbigay ng ilang araw, talagang nagpatulpo kaagad. Kailangan pa bang i-ire itong ganitong klaseng usapin? Dapat yung ganito ay kinausap na lang nila ng hindi nila pinapakita sa kanilang programa. Kasi nga parang pinagkakikitaan, kasi alam naman natin itong mga Tulfo fanatics na ito ay mga marites ito. Mas hilig nila yung mga ganitong usapin. Yung mga chismisan, yung mga ganito. Yan ang kayo na lang yung bahalang humusga, ulit hindi ko sinisiraan si Senador Raffy Tulfo, sa atin lang, pinapaabot lang din sa ating mga kababayan na sana yung mga personal na away ng pamilya, sana wag na nila i-ire sa kanilang programa. Sisikat ka naman, masikat ka na Senador Raffy Tulfo. Huwag kang mag-alala, marami pa rin sumusuporta sa'yo. Kasi nga, maraming nang babas sa amin. Ay, nagsabi pa nga rito, oy, mga kumukontra kay Senador Raffy Tulfo, magilamos naman kayo. Kaya bago ako umarap, nagilamos muna ako. Excuse me. Yan dito lang muna at shout out na lang ulit sa mga Tulfo natin. Yan dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, Shout out kay Ju Casino, Resign Tulfo, yan ang sabi. Shout out na rin kay kay Kento Noni. Shout out na rin kay PD Yanson. Shout out kay Andy Cocaine. Shout out kay Cabrads Gadget. Boss, wala ka bang ibang vlog? Marami namang may vlog. Panoorin mo. Halongkatin mo yung mga binablog ko. Marami dyan. Hindi lang naman si Senador Raffy Tulfo. Marami.
Shout out na rin kay Rap Engelbert Laiko at kay Ma'am Bergie Verhel Di Diyos ng Pulilan Bulacan, ha? Ma'am Bergie Verhel Di Diyos ng Pulilan ng Bulacan. At sa kanya mga apo na si Kuko, si Yuri, si Dion, at yung isa pa nakalimutan ko yung isa, Ma'am Bergie. Shout out na rin kay Trabahador Mix Vlog, kay Elisa Borby, kay Sita Baguhan, kay Susan 786. Shout out. At sa lahat, shout out sa inyo lahat hanggang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat lahat, God bless bawat isa sa atin.